Taming the Philippine Social Media by KSMBPI. A 40-day report. Materials used from other sources are for presentation use only. No copyright infringement intended. Thumbnails are used to protect the owner's privacy. Related keywords are used to verify the materials online. KSMBPI crusade against anarchy and moral decay in social media begun on September 11, 2023 when they file a case against Vice Ganda and Ion Perez for violation of Article 201 of the revised Penal Code in relation to cybercrime law for their controversial acts in their show, It's Showtime, that also leads to the MTRCB 12-day suspension of the said show. A lawyer who identifies himself as a representative of a group of social media broadcasters says he has filed a criminal case for violation of the cybercrime law against its Showtime hosts, Vice Ganda and Ion Perez. In a statement, kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas Inc. President Attorney Leo Olarte says the legal action is just the first of a series of cases that his group will file against violators of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Olarte says, however, that the criminal case was, quote, never triggered nor influenced by the noontime show suspension. According to Olarte, kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas Inc. is an independent private advocacy organization that is subservient to none except God, country, and the Filipino people. This move went through a very hard acceptance of the online community, especially that KSMBPI is unknown to many, and it is a move no one dared to do. Bashing and questions of motives are just a few of the issues raised. The organization was linked to other entities like MTRCB, SMNI, Juan Ponce and really and even Malacanan Palace, which at the time was cleared as the organization answered to no one but only to God, country, and the Filipino people. The first hearing of the case came on October 16, 2023. Vice Ganda and Ion Perez made a counter-affidavit. This became the fake news of the trolls claiming that the case was dismissed. Trolls were evident as the contents have commonality and that is fake news and diversion tactics. The game changed when other vloggers stepped up and made blogs that explained and cleared issues against the so-called trolls. Ito mga kababayan, kaso laban sa It's Showtime na host na sina Meme Vice Ganda at Mama Ion Perez, ibinasura ng prosecutor. Sabi ano ngayon MTRCB. May mga kumakalat ho kasi ngayong araw simula kaninang umaga sa iba't ibang FB page na mga mema na hindi naman kilala. Ewan ko sino yung mga FB page na mga buraot na kapag binabasa mo yung title ng pangalan ng kanilang FB page, laging nakarelate yung title nila sa kapamilya, ABS-CBN. Ibig sabihin, siyempre, matik, kampi sila doon. Pero simula kaninang umaga, wala pa hong ipinakikita kahit saan hong balita. Ewan ko lang sa inyo. Ewan ko lang ho sa inyo kung may napanood daw ho kayo. Press 1 nga, press 1 kung may napanood na kayo, press 2 kung wala pa. Na may nagbalita na ba na malaking FB page sa Facebook at malaking TV news sa television at sa social media na itong isinampang kaso ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas nung nakaraan dito kay Mama Ion at Meme Vice, binasura na ng Quezon City prosecutor. Meron na ba? The camp of Vice Ganda attempted to KSMBPI what they did to Rendon Labatter by mass reporting and banning to social media platforms. An attempt that failed because of the legitimacy of KSMBPI's cause.
The second personality that the organization filed case was celebrity vlogger Tony Fowler for violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to the cybercrime law for explicit music videos on social media platforms. Fowler issues her own statement regarding the complaints that have been filed against her. This contains libelous claims which lead to another case. October 2, 2023, KSMBPI has taken legal action by filing cyber libel charges against actress-vlogger Tony Fowler. This action comes as a response to statements made by Fowler against KSMBPI officers. Tony Fowler did not attend the first hearing at NBI for the cyber libel case, waiving her rights to state her side. Trolls were active and tried to condition the public that Ms. Fowler will be getting help from Senator Tulfo using old videos. Unexpectedly, Senator Tulfo came up with a statement that said, "It is timely for the country to have an association of vloggers," which people took as KSMBPI. Marami ding mga independent vloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company, an entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation, na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect, na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron iilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran, basta tira lang ng tira. Vloggers then got more active in commentaries regarding Tony Fowler's case, vindicating the organization's crusade. This also proved the fact that Vice Ganda and Ion Perez was not singled out. Dito. Tapusin nga natin. Investigation ng NBI sa criminal complaint na isinampa naman nila laban sa internet celebrity na si Tony Fowler. Ito'y matapos isnabi ni Fowler ang pagdinig ng NBI kahit pa meron itong subpoena. Ang pagsasampa na reklamo ng kapisanan laban kay Fowler ay dahil sa umunoy malaswa ang music video nitong nai-upload sa YouTube. Naniniwala ang kapisanan na paglabag ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Wala nang tsansa si Fowler na sumagot o magpaliwanag sa NBI matapos ganitong isnabin ang nakatakdang pagdinig ngayong araw. Nako, yun ang mahirap. Yan ang mahirap. Yung nang ginawa ni Tony Fowler dito. Kapag inisnab nyo po yung sabina sa'yo ng korte, wala kang chance magpaliwanag. And ang decision ng korte, walang opposition, katulad dun sa TVJ yan, walang opposition, overwhelming ang panalo ng kabila, sa kabila bibigay yan. Naku po, hindi nyo inano, sabi ko. So it means she's waiving her right to present evidence, and the agent of the NBI
aralin niyo yung kaso kung may probable cause ba, may basihan ba yung kaso. Pag may basihan, iakyat niya sa Korte. of course may mga proper channelist sa NBI, then iakyat niyan sa proper prosecutor office. Nilinaw naman ni Tolentino na ang kanilang pagsasampa ng mga reklamo sa mga artista ay bahagi lamang ng mandato ng kapisanan. Kasi pinanindigan ng kapisanan that we are the watchdog of the cyberspace ng Pilipinas. Si Tony Fowler ba o Fowler? Sabi nung kaibigan ko, Father, Fowler, bakit? Foul pagsalita. Ko naman, sabi ko, give her chance. Nakaw, Father. Siya ay mayroong almost 8 million followers. Tindi nun, men. So imagine kung ano ang privilege, advantage meron siya. Privilege ng influence, privilege ng power, privilege ng pera. Kaya lang mukhang yung privilege ay hagang advantage lang para sa kanya. Kasi nang sampahan siya ng kaso ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas sa kasong mga malalaswang videos. Ganito ang naging tugon niya. Ito yung bahagi lang ng naging tugon niya sa mga nagdemanda sa kanya, allegedly, dahil sa mga malalaswang videos niya. Part of what she said, gaya ng kalayaan ninyo, natawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao, hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko ito, kwento ko, tutut ko, opinion ko, at pagkababae ko. Akin ito, at hindi sa inyo. Alam nyo, talented naman eh. Isa siya sa mga actresses sa Batang Quiapo. Okay. Ngayon pinagdarasal ko siya. At 3 ang dasal ko para sa kanya. Una, ma-realize niya na kung ano man ang privilege na meron siya kasama ng talent niya at influence niya, ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya. Ikalawa, anytime po pwede itong kunin sa kanya. At ikatlo, darating ang pagkakataon na lahat tayo tulad niya, isa-isa, haharap sa Diyos. At i-account natin, isusulit natin, paano natin ginamit yung mga privileges na binigay niya sa atin. At dahil mabuti ang Diyos, alam na natin, hindi na kinakailangan i-memorize yan. Alam na natin kung paano gagamitin responsibly ang ating mga privileges sa paggawa at pag-influence ng mabuti. Nakita po ninyo ang... Reports were gathered saying Ms. Fowler's group were now maintaining more business-like accounts with more wholesome contents and keeping her presence on private groups. The third installment of the crusade is the filing of Viva Max A-listers from October 10th to 17th, 2023. A much-anticipated move. Bala ang isang grupo na sasampahan nila ng kaso ang mga personalidad na magpro-promote ng kalaswaan sa TV at social media. Katulad na lamang ng isinampahan nilang sexy actress na nakitaan nila ng lewd content sa Facebook. Si MJ Mondihar sa Report Live. MJ, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Ang mensahe ng grupo na nag-file ngayong araw ng kaso sa isang sexy actress ay para may iwas ang mga kabataan laban sa mga malalaswang palabas, lalo pat may access raw ang mayorya sa mga Pilipinong kabataan sa social media. Girl-to-girl sexual act. Nasa Facebook page mismo, hindi lang yan sa Viva Max application. Sa Facebook page nakita mo, nakahubad, babae to babae naghalikan. Isa lamang ito sa mga malalaswang content na naka-upload raw sa verified Facebook account ng Filipino-Korean sexy actress na si Angelique Kang. At para sa kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI, malaking kalapastanganan ang malalaswang content ng aktres sa mga kabataan. Kaya para turuan ng leksyon,
Sinampahan nila ng 6 na counts ng kasong kriminal si Kang sa Pasay City Prosecutor's Office. So 1 million followers kay Miss Kang na Facebook page, and makita mo ang daming mga ginagawang mga kalaswaan using the Facebook application. Kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa laban sa aktres. Bawat counts ay katumbas raw ng 20 taong pagkakabilanggo at 200,000 pisong multa. Ito yung mga obscene publication. So ito yung ginagawa natin, and hope na may message kasi ang kapisanan sa in public and also in our government na I think kailangan na bigyan ng ngipin ang ating batas about sa mga publication kasi kulang yung batas natin sa cyberspace natin, sa cybercrime, lalo na yung mga obscene publication in relation to the cybercrime law. Bukod raw kay mga magpapakita ng mga malansawa sa Facebook, Santa Claus is coming to town. So ito yung ginagawa natin, pinaninindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters that we are the watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. So hindi lang tayo nag-file nung kumakain ng ice cream, nung nagpapakita ng sex toy, but also we file also sa mga sexy actress ng Viva Max. But actually, hindi natin final dahil sa Viva Max application, but pinost nila sa personal verified Facebook page nila. In this case, it's not the trolls that tried to defend the said celebrities but the mainstream media per se, since the company behind these personalities is a multimedia giant. Diversion tactics were done, but vloggers also became more open-minded on the issues raised by KSMBPI. Viva Max ang kasuhan nyo, artista lang sila. Hindi naman sila ang gumawa ng mga trailers video na yan. Hindi pare, pero pumayag naman sila na gumawa nun, di ba? Hindi pwede yun. Parang sa pag-GGRO lang yan mga ka-plastic Kapag ikaw sumayaw dun sa loob ng bar na yon, ibig sabihin pumayag ka sa policy ng amo mo na magpababoy ka sa mga kliyente mo, sa mga customer mo. So ibig sabihin illegal pa rin yung activities na ginagawa mo. Hindi porket napasama ka lang, hindi ganun. Kahit nga sa pagre-raid ng Shabu kung nandun ka sa insidente talagang kasama ka dun dahil user ka rin Kung di ka man user, runner ka. Dapat ganun, hindi yung nadamay lang kami, hindi pwede yun. Pare-pares kayong talo dyan. Walang palakasan dapat dito. Para matuto rin yung mga iba na hindi na gumawa ng ganyang kalokohan. Para sa inyo, anong komento nyo sa usaping ito? Hindi dahil sa Viva Max application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila. Tama. Hindi. Yun. Hanggang dito na lang ang video ko. At sana naman yung mga gumagawa ng mga kalokohan pa dyan, yung mga robos content na yan, yung mga babaeng kunwari nagtutulog-tulugan tapos sisilipin ng isang lalaki o ng kaibigan niyang babae tapos mamamataan yung dildo sa gedli, tigil-tigilan nyo na yan. Isa forma pa, semi-porno pa rin yung ginagawa mo, di ba? Hindi nakakatuwa yan, maraming batang nanonood tapos yan ang pinang-content ninyo. Ito yung mga prank-prank na kunwari yung lalaki nag-iinit sa jowa niya. Huwag naman ganun. Sipin mo rin yung mga bata na nanonood. Dami yung nasisira na buhay. Para sa akin po, opo. Kasi apektado rin po yung mga kabataan Ilugar na lang po. Ilugar na lang po yung, kasi yung mga bata, unang-una, maraming, tulad ngayon, mga batang maaga pa lang nabubuntis na. Dahil po doon. Oo. Lalo na, pahirap yung buhay. Kawawa din yung mga kabataan. At syempre, ngayon ay panahon na naman para mangalap tayo ng mga idea, opinyon at mga suggestion ng mga kababayan natin kaugnay sa magandang pag-uusapan natin ngayong araw ng Martes para sa kanila. Pabor ba sila o panahon na ba para iban itong pagpapalabas ng mga Pinoy movies na may malalaswang content? Nako, halika mga kapartner at samahan nyo ako para alamin yung pulso ng ating mga kababayan.
napapanahon ng iban kasi very accessible na yung mga sa mga kabataan. So, and I think lalo na yung mga adults ngayon, wala na silang much time to handle or supervise their kids. So, I think it's really it's a call na kailangan ng i-ban, totally ban. Hindi maayos yung exposure ng sex education. Hindi maayos kasi yung sex education dito sa Philippines. Kaya parang pagka na-expose sila sa mga ganong klase ng tema, hindi siya nakakatulong. Kundi parang, yun nga, dahil walang supervision, out of control yung exploration ng mga kabataan. That leads to, example, premarital sex, unprotected sex. So, that's why I think kailangan siyang iban. Oo, pabor ako doon. Kasi napapanood na ng mga bata sa cellphone, sa Facebook, YouTube, ganyan. Dapat nang iban para yung mga anak natin, yung ipalabas ba yung dasal, ganyan. Huwag yung board. Kasi nakakasama sa mga utak ng bata yun. Siguro opo. Kasi yung panahon po natin ngayon is parang yung mga kabataan ngayon is parang mas active sila ngayon sa social media. Kasi mas mas parang mas mapusok po, parang ganun. Kaya pwede po nilang magaya. Iwasan po. Then sana alamin din nila yung mga limits nila. Oo naman, dapat naman. Kasi yung mga batang, mga musmos, lahat nakikita, lalo na yung inaano sa TV na pinapakitang mga advertise na hindi magaganda, nakikita ng mga bata. Ginagaya nila, sinasabi nila. Katulad ng kapitbahay namin, bata pa siya, wala pa yata siyang 7 years old. Nagsasalita na ng malaswa kasi naririnig niya sa TV, nakikita niya sa TV. Kaya dapat talaga iba na ang lahat ng malalaswa na bagay. Kahit na anong bagay na malalaswang pinapakita sa TV, dapat alisin na. Lalo na yung sa mga cellphone. Kita na lahat, pati atay balon-balunan. Yun. Diba? Totoo naman hindi totoo yan. Dapat naman talaga tanggalin. Kasi yung mga batang musmos ang nakakakita. Bata pa, nakikita na nila, kaya nakapagsalita sila ng hindi maganda na hindi nga nakikita sa magulang, nakikita naman sa TV, naririnig pa. Yun po dapat na alisin. Yes, at yan mga kapartner, at tutukan natin ang lahat ng mga reaksyon, opinion at payo ng ating mga kababayan. The latest personality to be sued is Pura Luca Vega, also with the same violation and now with the inclusion of Article 133 of the revised Penal Code or offending the religious feelings. This time, by the 40th day of KSMBPI's crusade, minimal bashers were reported and overwhelming support is now given to KSMBPI by the silent majority. Social media accounts were sanitized and personalities got more mindful of their marketing. To sum it up, here are some of the messages from our inbox. Its content is malicious on social media. Will you hide my identity for my own safety? Ito puro din po kalaswaan. Nakikita to ng mga bata po sa AFP. Naloka talaga ako. Pakiimbestigahan din po yung Toro family sa bata na di umano'y sinasabunutan ng yaya. Mukhang scripted at para sa content lang. Ang issue doon is gumagamit sila ng bata para may mai-content lang. Salamat. Good evening. Baka to pwedeng kasuhan to. Grabe. Daming bata sa FB nakikita siya. Pura Luca Vega Part 2.
I hope na you will succeed po. And that someday, you will be able to give rewards and the awards sa mga good influencers. Pwede. Pakikasuhan din mga ganito. Reporting. Suportado ko ang inyong layunin na linisin ang social media ng Pinas. More power sa inyo, attorney. Isa din po yung social media influencer. Hi, please po pakikulong na si Tony Fowler. Mga content niya na puro kalaswaan at music video na papanood ng mga pamangkin ko at ginagaya. Di magandang ehemplo. Salamat. Good job on filing a case on Pura Luca Vega. Reporting Gold Dagal. Viral on social media. Should also be investigated. I'm a Catholic pero marami din ako kaibigan na INC. Sobrang pambabastos tong ginawa niyang comedy on INC. Pati founder ng INC. Respect sana on other religion. Turuan ng leksyon mga nagkakalat sa social media ng kalaswaan. May tamang lugar sa ganung gawain, wala silang concern sa kabataan.